So bakit nga ba hindi mo makuha yung gusto mong katawan? So mag-uusapan natin dito is bakit hindi ka lumalakas bumuhat. Hindi ka nag-i-improve ng performance sa gym pagdating sa buhatan or hindi mo nakukuha yung katawan na gusto mo or hindi ka humuhulma. Pero nagtataka ka. Tama naman yung target mo. Kunwari nagpapalaki ka, tama naman yung bilang mo sa calorie mo. Dahil kung nagpapapayat ka naman, calorie deficit is tama din yung bilang mo. Pero ba't ganun? Ba't parang hindi ka nag-i-improve sa gym? Ito yung most common na nakikita ko pag tungtong ko pa lang sa gym, pagpasok ko. Cardio. Lahat ng gym halos ganito. Majority halos ganito ang ginagawa. Ang kauna-unahang pinupuntahan ay cardio machine. Takbo na yan, agawan na yan. Agawan na sa treadmill yung mga yan. Tumatagal lang 30 minutes, isang oras. Ang tagal nila dun. And then, pag nagbuhat na sila, magtataka sila bakit ang hina nila bumuhat. Ayun na yun. Kaya ka mahina bumuhat. Eto tatandaan nyo, kung ang target mo is magpa-sexy, magpaganda ng katawan, yun yung talagang pinakang target mo. Wag na wag ka magkakardio ng super intense pagkadating mo sa gym. Tapos tsaka ka lang bubuhat. Kung magkakardio ka ng intense, gawin mo siya pagkatapos mong bumuhat. O ibukod mo siya ng ibang araw. So bakit nga ba? Ito, example, lalaki ka, nagpapamuscle ka, or babae ka, na gusto mo magkadibdib, or magkatagiliran, or kung ano man, legs. Ang makakapaghulma sa'yo ay resistance training, hindi cardio. Hindi cardio. Resistance training kasi kailangan mag-apply ng resistance dun sa muscle na tinatarget mo. Kailangan mong bumuhat. Kailangan mong humawak ng barbell, ng dumbbell, ng cable, machine. Yan ang kailangan mo. Resistance training. Kasi pag inuna mo ang cardio, lalo intense, lalo intense yung ginawa mo, tumakbo ka sa treadmill, ang bilis. Ginawa mo ng ilang oras, isang oras, 2 oras. Pag bumuhat ka, malabo kang makapag-progressive overload. So ano nga ba yung progressive overload? Ibig sabihin, yung pagdagdag ng repetition, pagdagdag ng buhat, is mahirap siyang gawin. Bakit? Dahil pagod ka na. Nag-cardio ka eh. Inuna mo ang cardio eh. Doon sa pagbuhat mo, wala ka ng lakas. So magtataka ka, bakit ganun? Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, hindi na nagbago yung squat mo. Hindi na nagbago yung deadlift mo, laging ganun. Kasi yung pala, nasosobrahan ka sa cardio. Hindi ko sinasabing masama ang cardio. Makakatulong ang cardio, pampalakas ng puso mo. Endurance, stamina na rin, makakatulong yan. Ang problema sa'yo is nasa maling lugar yung paggamit mo ng cardio or nasa maling paraan. So ulitin ko lang, ang cardio is gawin mo siya pagkatapos bumuhat or i-separate mo ng araw. Alin man doon sa dalawang yon. Sa opinion ko lang, ang cardio lang na may re-recommenda ko bago ka mag-workout or magbuhat is brisk walk or lakad-lakad lang. Wag yung super intense. Brisk walk, maximum 15 minutes. Hindi nalalampas doon. And then mag-stretching ka. And then tsaka ka ngayon magbuhat. Tamo, makikita mo kinaibahan. Mas malakas kang bumuhat. So alam naman natin lahat, ba't nga ba kailangan magpalakas? Syempre, kapag mas malakas kang bumuhat at nai-apply mo metabolic stress sa muscle mo, mechanical tension, nang maayos, mas may hulma ka. Same din sa mga babae. Ganon din sa babae. Kahit sa gym ako magpunta, lagi yan. Tuwing may nakakasabay akong pumasok sa gym, kahit saang gym, bakal gym, commercial gym, talagang nauunang mag-cardio ang mga yan. Pero ako, bihira ako sa cardio. Ang kadalasan lang na ginagawa ko cardio is brisk walk at jump rope. Yan lang dalawang yan. Nag-alternate lang ako sa dalawang yan. Pero hindi pa intense, pero humuhulma ang katawan ko. Dahil napatunayan ko na yan ng maraming beses. Kung gusto kong lumaki, calorie surplus ang ginagawa ko. Kung gusto kong pumayat, calorie deficit. And then sinasabayan ko lang ng resistance training. Pag nagpapapayat naman ako, ganun din. So yun lang, opinion ko lang yun. Kung susundin nyo, bahala kayo. Pero yun yung ginagawa ko. So yun lang muna sa video na to. Maraming salamat. Subscribe and follow Clouds Fitness for more fitness content.